Bata ka pa lang, ilang taong ka nun? I think I was 8 years old. I am a licensed undertaker, funeral director, and a licensed embalmer. Pag may binayaran sa iyo ang kliyente, suklian mo ng higit pa sa binayaran nila. Galing, ano ah. So, yun, ano, you over-deliver. Mhm. Huwag kayong papasok ng isang business kung pera lang yung gusto nyo. Mm. Dapat yan, 101% passionate ka. Tinawag ka ng Panginoon para dyan. It doesn't define you. The material wealth that we have doesn't define us. Mm-mm. It is who we are in the eyes of God. Yes, exactly. Hello, I'm Bonnie De Jesus of Kapayaman and I welcome you to Kapayaman Story. Dito marami tayong matututunan about the journey of an entrepreneur. Nasa harapan ko ngayon si Art Dulce, may pambihirang business na kapupulutan natin ng maraming aral at inspirasyon. Art, paki-explain lang kung ano yung negosyo natin ngayon. Masasabi ba natin negosyo or baka hindi siya negosyo, service? Ano ba? Paki-describe mo lang. Una, magandang araw sa inyo lahat at sa mga viewers natin. Ako po si Art Dulce. First of all, I would like to introduce myself. I am a licensed undertaker, funeral director, and a licensed embalmer. Ako po ang second generation owner ng A. Dulce Memorial Chapels and Services. And it is a mortuary. It is one of the largest mortuary in the city of Manila. And in fact, as of to date, we are celebrating our 50th Wow, congratulations. golden anniversary. 50th, ha? 50th. We were founded 1976 during martial law with former President Ferdinand Marcos. And yeah, we are situated in the city of Manila itself. This is a family-owned corporation, right? Yes, this is a family-owned business and it was established by my late father, Antonio A. Dulce, Tony, which is I inherited when he passed away in 2017. So I took over the management. So, of the business. interesting ito, no? Kasi it's a business that you inherited. You did not start it, no? I did not start this. Going back, paano napasok sa funeral business yun? Unang nag-umpisa nito. According sa legend, according sa history. Legend, ah. Legend, no? Oo. Way back in the 1950s siguro, 60s. There was this young boy named Tony, which is my dad. Bigla na nag-evolate sa kanya eh. For no reason, wala naman kami pinagmanahan ito. Tatay niya, malayo sa nagtrabaho, namasukan bilang supervisor sa isang Cordex company sa Santa Cruz, Manila. Ano yung Cordex Company? Cordex yung lubid. Lupit, oo. Cordex, araw. oo. And then, siya yung youngest. And then, bigla na lang grade 1, grade 2. Nagdo-drawing na ng mga kabaong. Wow. Mga taol, nasa teacher, nag-aaral siya noon sa Espiritu Santo Parochial School sa Santa Cruz, Manila. Sinisita siya ng teacher, nag-e-exam, pero hindi nag-e-exam, nagdo-drawing at taol. Taol. Kabaong. Saan kaya niya nakuha yung inspiration na yun? Drawing siya ng drawing. Oo. Ultimong yung mga notebook niya. Oo. Kasi nung araw, Sir Bonnie, nung high school daw, usong-uso nun yung mga Beatles. Mm. Lalagay mo sa notebook mo yung mga icon nung araw. Siya hindi. Puro mga karo ng patay. Puro mga Cadillac. Ano siya? Grade school siya noon? High school? High school. Grade school, school? high school. Oo. Way back in the 60s. Okay. 70s. So, and then, tumira pa sila doon malapit sa, pwede naman magbanggit no? Legend na to, isa sa pinakamatandang punerarya sa buong Pilipinas. Naging inspirasyon niya, yung Punerarya Nacional. Yun yung naglibing sa 8 presidente Okay. ng Pilipinas. And then, pati yung, na-inspire din siya sa Punerarya Pass, dyan sa Recto. And then from time on,
Ah, sumasama siya sa mga libing, walang bayad, elementary, high school. And then sabi nga sa sarili niya, balang araw, magkakaroon din ako ng ganitong Grabe. funeral chapel. Ah, Unti-unti, walang... Ang nag-drive sa kanya, passion. yeah. Passion at pagtsatsaga. Hindi pa niya kilala si Lord nun. Until such time na him and my mother met, nakakilala kami sa Panginoon. Unti-unti, way back in the 80s, sinamahan kami ng Panginoon. And then, nag-start yung paglago ng negosyo. And then, I was growing up. By then, nakita ko sa daddy ko, naglilibing siya, kumukuha siya ng cadaver, tapos nakikipag-usap siya sa mga kliyente, may mga ataol sa bahay namin. So, I grew up knowing na normal to. Ito yung normal. Laruan ko, yung ataol ng bata, yung kotsi-kotsihan ko, yung sinasakyan ko yung church truck ng kabaong. Akala ko yun yung normal na buhay eh. So pag pupunta sa sementeryo, akala ko yun yung park na tinatawag. Yung karo, yun yung... Pati ako, minana ko. Drawing na rin ako ng drawing sa school. Pinagmamalaki ko sa teacher ko. Gagalit yung teacher ko. Bakit puro kabaong to? Puro ganito to. Puro ataol. Puro karo. And then I realized, may passion pala ako dito. Tinatawag ka pala doon sa business na yon. Tinatawag ako Pero sa business. before that, nag-aral ka ba? May pinag-aaralan ba to para ka maging isang Sa Pilipinas, general, no. Wala siya. It's all, except for embalming training. And I flew to the US Okay. nung time na after my high school. And I went to San Francisco School of Mortuary and attended there. Although di ko rin natuloy kasi nga bata ako noon, napilitan, lipat ako ng ibang school which is a different world until iba-iba pinasok ko eh kasi that time ayaw pa yung pahawak sa akin yung funeral pero pangarap ko na. Pasok din ako sa healthcare school, sa medical school. Graduate for a while. Nag-work ako for a while in the healthcare industry. Pero when you realize, when my father died, I realized na hindi ko pala gusto yung panandali ang... Ano yung healthcare? Are you a doctor? Yes, I am a doctor of You took naturopathic medicine. Okay. Yes, I took up my doctorate degree way back in the US. I see. And then, I went back here to the Philippines kasi nga, nagkaroon ng, family dispute. Akala ko hindi bibigay sa akin yung inheritance ko as an eldest son. May mas matanda sa akin Okay. babae. So, siyempre nagkaroon ng trouble sa family. Then I worked for a while in the hospital and I built up my own healthcare business. I see. But pag wala talaga yung heart mo sa isang Ibig bagay. sabihin, nag-aral ka ng medicine, ang pagdodoktor, Yes. nag-umpisa kang magtrabaho bilang doktor sa healthcare I became a industry. consultant of Department of Health in San Lazaro Hospital. Pero ito, kapupulutan natin ng aral. No? Kasi yung mga bata, minsan yung passion nila lumalabas nung bata pa sila. No? Pero minsan yung magulang, no? Nire-redirect, hindi niya alam na nabubuo na pala sa bata yung kanyang hilig. Yes. Di ba? Na you are a doctor who practice medicine and yet yung ginagawa mo nung bata ka, nagdo-drawing ka ng kabaong, sumasama ka sa sementeryo. yung pala yung passion mo. Yun talaga yung passion ko. Oo. Somehow, Sir Bonnie, may related sa medicine eh. Kasi bata pa lang ako, nag-iimbalsa muna ako. Bata ka pa lang, ilang taong ka nun? I think I was 8 years old. 8 years old, nag-iimbalsa mo ka I doon started sa doing funeral parlor Sa ng funeral parlor, tatay mo. I've seen. And then, pinractice ko siya. Siyempre, di ako papayagan mag-embalm. Pinractice ko siya sa animal. Grabe. Pag may namamatay na sisiw, na manok, na pusa, Oo. dinadissect ko. Kasi kala ko yun yung normal na buhay eh. Oo. So, proud ako. Oo. Na, pagka nga may exhibit sa school, yung, alam niyo yun, yung nag-aaral kasi ako dito sa Caloocan, sa Notre. Nagdadala ako ng inimbalsa mong, yung hayop, kalapate, pusa. Nandali, ma'am, gawa ko, ma'am. Matik yun, taas na grade ko sa science noon. Alam mo, ang ganda nung lesson na nakukuha ko dito kasi this is not about putting up a funeral parlor. Hindi yun ang point eh. Ang point doon is kinakailangan bata pa, meron siyang nakikitang kahihiligan niya. Kasi minsan nagiging default ng maraming Pilipino,
na ang importante is pera, di ba? Mhm. Parang kung saan ka papasok, dapat nandun yung pera. By the way, before we continue, gusto ko rin kayong i-invite sa upcoming Kapayamang event. If you're someone na gustong matuto tungkol sa negosyo, finances, faith, at personal growth, this event is for you. Follow our social media pages para sa complete details. Now, let's go back to our conversation. Pero ang totoo nun, kung saan ka passionate, doon ka nagiging magaling eh. Mhm. At ultimately, yun din nagiging source ng income eh. Yes. Pero minsan, nadideviate tayo dahil hinahabol natin yung pera. Di ba? Ang daming Correct. negosyo na Exactly. saan ba maganda magnegosyo dito? Mamaya lugi. Bakit? Hinabol yung pera eh. That's one good thing, Sir Bonnie, na nag-drive sa father ko eh. Yung passion niya Mhm. sa funeral. Yung passion niya sa karo. Mhm. Passion niya sa taul. Mhm. Kahit daw wag siyang bayaran, basta isama lang siya. Pambira yun, ano? Isama lang siya sa mga funeral na naglilibing na malalaki nung araw. Pwedeng si Lord na nagtanim ng passion Si sa'yo. Lord na. And then, may punyarya na kami noon, hindi pa ganun kalaki. Oo. I was saying that to my father. Oo. Sabi ko ako din, kahit wag akong bayaran, basta isama lang ako. Meron pa nga one time, yung mga driver namin, hinihingan pa ako ng pera. Para lang maisama ako sa libing. Galit na galit yung tatay ko. Ba't ginaganyan nyo? Ganyan. So, I was happy doing that, sir. I was fulfilled na nakakuha ko ng cadaver, nilibing ko, yung family, tinulungan mo, napag-drive mo, pati karo. So it seems na meron kang heart to serve people who are grieving or mourning. Yes. Mukhang yun ang heart mo. Doon ka prepare ni Lord. Akala ko ang passion mo lang gumawa ng kabaong. Hindi pala. Hindi It's po. about people. It's about the people, it's about embracing them, it's about absorbing their grief, their Yun. sorrow, Oo. replacing their mourning into Oo. dancing. Oo. And I could do that in the funeral. Oo. Parang napapasaya mo sila. Masaya ka pag nagagawa mo yun, ano? Sobra. Ano mo Sobrang na, self-fulfilling. Kahit wag mo akong bayaran. Oo. Kahit, halimbawa, ang isang namatayan, walang pambayad. Basta mapasaya ko lang sila, okay na Oo. sa akin. Wow, grabe ano ah. And I think it applies to any business, no? Ang objective mo is mapasaya mo yung customer. Pag napasaya mo yung customer, fulfilled Ang ka. fulfilled eh. Ibig sabihin, so many times Mr. Dulce, ito lang ho pambayad namin. Oo. Na, sige na, libing nyo na yan. Sasamahan ko pa yan. May libreng yakap pa yan at halik sa lahat ng mga namatayan. So, hanggang maihatid mo sa cemetery, yun lang mag-comment sila, yung fulfillment sa'yo na nakita nila. Yung pag-uusapan ka. Oo. Ay, may-ari ng Dulce. Ano yan? Personalize yan. Oo. Maganda service niyan. Isa lang ang sinasagot ko sa kanila. It is only by the grace of God. Ang how I am nare-remember able. nila yung ano eh, yung pinagsilbihan mo sila. Yes. Doon sa moment na malungkot sila. Ang Yes, nare-remember maalala ka nila yung haplos mo, Oo. yung touch mo. Higit sa lahat, yung silent prayer mo. Pagka nga nagde-devotion ako sa hating gabi or madaling araw, wala kasing time sa funeral eh. Lagi ang prayer ko, lahat ng papasok sa Memorial Chapel namin na building, maranasan yung presensya ng Panginoon. Yeah. And it's happening. Oh, it's happening, ano? And I guess kung wala yun, parang ano eh, what is this for? Di ba? Yes. Kung pera-pera lang. Yes. You would rather exactly. go to another business na it's all Kasi about I realize, sir, kung pera-pera lang, hindi ka habulin ng blessing eh. Kasi, kung passionate ka sa isang bagay at tinawag ka ni Lord para doon, mag-excel ka, mag-exceed ka. And I remember in your book, when I read, di ba, nagmarka sa akin when I read your book, yung freedom to create wealth. Si Lord ang boss natin. Oo. Nung na-realize ko yun, nga Lord, no, pagbubutihan ko pa. Oo. Dahil Lord, ikaw ang boss ko. Oo. Yung binayad ng family to, hindi naman akma para sa service ko. Pagbubutihan ko. Lord, ikaw ang boss ko eh. By the end of the day, ikaw yung mapapupurihan eh. Correct. Tatanungin na may-ari, sino may-ari niyan? Oo. Ang Dulce family. Sino ang kinikilalang Lord ng Dulce family? Si Jesus. The author and the finisher of our faith. Alam mo, boss natin si Lord, he is the owner of everything, Yes. including what we own. He owns it actually. Tayo steward, no? At napakagandang akapin yung truth na yon. Kasi nawawala yung insecurity natin eh. Dahil kung tayo yung may hawak ng lahat, isipin mo, no, nagkagulo sa economy, no, hindi mo na alam kung ano gagawin. Pero kung boss mo si Lord, siya yung provider Yes, mo eh. exactly. Kagaya nitong mga nakaraang previous weeks na to and days.
hindi maganda yung pasok ah, ng June nung nakaraan. Even to this part ng month na ito, may tendency ka matakot eh. Pero Lord, teka, Lord, di ba partner tayo? Oo Actually, nga 10% nga lang hinihingi mo sa hatian natin, Lord. Oo, Eh. Ba't ako matatakot, Lord? Ikaw may-ari nito. Oo. Pinagkatiwala mo lang sa amin. Oo. Especially ngayon pa, 50 years na kami. Oo. Hindi kami natinag. Correct. Kasi ang foundation namin si Lord. Oo, kasi ang hirap din na sa negosyo gusto mo. Sana may pumasok na customer, sana kaso hindi mo pwede sabihin sana marami mamatay. Yun nga eh. Hindi Dahil eh. ba yung prayer ko dyan, Sir Bonnie? Sana, Lord, si Lord ang bahala. Hindi. Lord, kung may tatawagin ka na sa kaharian mo, dalhin mo po sila sa mga dulce. Kaya uutusan mo yung mga anghel. Hoy, mga anghel, pumunta kayo sa mga ospital, sa mga bahay. Lahat ng mga mangangailangan, dalhin mo sa amin. At nangyayari. Iba talaga yung si Lord ang iyong provider. At alam mo na kabilang ka sa pamilya ng Lord. No? Yes. Dahil special treatment ka kay Lord, right? Yes, exactly. Because you have a mission in life, no? Let's go through the journey mo, no? Nana mo yung yung funeral parlor, lahat ng services napunta sa iyo, no? Ano yung pinakamalaking challenge mo, no, na dinaanan mo as a businessman? Siguro yung manahin ko yung previous administrations Aha. na hindi kasi ako nag-start nito. My father did and my other sibling did the management. Medyo hindi naging maganda yung management. So syempre, hindi lang yung entire business management yung i-inherit mo, pati liability eh. I see. Kailangang i-make up mo rin. So marami kang inayos dito. Marami kong Napalaki inayos. mo ba yung negosyo? Napalaki ko naman po, pero hindi pa ako satisfied. Kasi maraming branches namin na nagsara Okay. because of neglect ng previous administration. Not my dad, but my other sibling. Pero hindi na pinag-uusapan yun eh. Pinag-uusapan natin dito yung dito mo makikita yung size ni Lord eh. Na Lord, nagsara man yung ibang branches, Lord. Na-discarril man kami. Pero Lord, yung timing mo, Lord eh, perfect. Dahil ikaw nga boss ko, Lord eh. So yung challenges na pinagdaanan ko at pinagdaraanan ko ngayon, na alam kong pagdaanan ko man, I may walk through the valley of the shadow of death, but I will fear no evil. Correct. Because God is with me. Yes. Yun. His Pag anointing, alam His mo staff. na yun ang calling mo, doon ka pinosisyon ni Lord. Kung meron kang dinatnan na problema, alam mo na aayos yan. Yes. Dahil passionate Kasi ka Lord, ikaw nagbigay sa akin ito eh. Oo. Pwede naman ako maging passionate pag tututukan ko yung medicine. Oo. Kasi booming na ako that time. Oo. Kaso pagka hindi mo talaga passion ng isang bagay, Yeah. naging pangtawid gutom mo lang siya. Oo. I was earning money that Oo. time Oo. in the field of medical. Oo. Kasi usong-uso ang integrated medicine eh. Oo. The mere fact na naging presidente pa ako ng isang medical association, Aha. I could take hold of the opportunity Oo. to get hold on that field. Oo. Kaso wala yung passion mo. Wala yung passion mo. Secondary lang siya. Oo. Ang passion mo talaga nasa Memorial Chapel eh. Nasa I see. Memorial Service. Oo. sa Ano yung mortuary. key dito na masasabi mo na, okay, you arrived at a business na maraming problema, may mga nagsasara. Ano yung pinaka-susi na dapat mong tutukan para maiangat mo yung negosyo? Sa totoo lang, And it applies to any business. and any business, mapa-funeral man yan, mapa-food beverage man yan, mapa-hardware man yan, mapa-school man yan. Una, yung tiwala kay Lord. Yung tiwala mo kay Lord. Na, Lord, may covenant ka sa akin eh. Aha. Sabi mo, Lord, lahat ng blessing na pinangako mo kay Abraham, Oo. bibigay mo sa akin, Lord, through Christ Jesus. Oo. So, dito hindi ako matatakot, Lord, kasi kasama kita eh. Pangalawa, syempre, pag may pinagawa sa iyo ang Lord na isang bagay, Oo. you do your part. Oo. Pagbutihin mo, maging tapat ka sa mga kliyente mo, you excel in everything that you do. Pag may opportunity na pakita mo yung negosyo mo na hindi sila magsisisi dahil ikaw yung the best na napili nila sa mahal nila sa buhay. Yun yung main ingredient eh. Kung bakit ako nakatindig ngayon. So parang sinasabi mo na the foundation is the covenant or Yung covenant mo kay Lord. the promise of God to bless you. Because si Yun Lord, ang covenant mo. hindi niya pwedeng i-break yung covenant niya. Oo, hindi pwede. God cannot lie. God cannot lie. God will never turn back
from His promise. I remember that, Sir Bonnie, nung may Bible study tayo nun sa Zoom. Oo. Yung pinangako kay Abraham, Oo. 'di ba? Tayo ng mga Gentiles. Oo. Entitled tayo niyan eh. Correct. Yun yung kasama do sa blessing of Kaya- Jesus dying on the cross na pinamahagi sa atin yung Kaya covenant. ang masasabi ko lang, kahit hindi sa field ng funeral or masaang field ka, dumami man yung kalaban mo. Oo. Alam mo yon, dumami man yung competitors sa paligid mo, just like us. Oo. Basta nakatindig ka sa solid rock, sa solid firm of pure foundation, hindi ka matitinag. Walang mangyayari sa'yo. Because if God is for you, then who can be against you? Yes. Alam mo, yung sinabi mong yan, naalala ko tuloy yung mga experience ko in a lot of crisis, martial law, kudita, Asian crisis. Sunod-sunod. Alam mo naman sa Pilipinas, napakaraming crisis, no? Kahit hindi naman nagka-crisis sa buong mundo, nagka-crisis pa rin ang Pilipinas, di ba? Kaya alam mo, na-realize ko, kung hindi ako nakatindig doon sa promises ni Lord. Before we continue, gusto ko rin pasalamatan ang team behind Kapayaman Story, Burst Creative Studio. If you're a business owner, content creator, coach, or entrepreneur na gustong mag-level up ng content mo online, Burst Creative Studio can help you create professional content that connects with your audience. From podcast production, social media content, reels, photo, and video production, hanggang sa full content creation solution. They have the team and the studio to bring your ideas to life. Madadala ako ng anxiety, madadala ako ng depression, kasi paulit-ulit na lang eh. Pero alam mo, Art, tama yung sinabi mo. Through those crises, binless kami ni Lord ng todo-todo. Just to show me na ng covenant ko sa iyo, totoo yan. Hindi ako tatalikod. That is the covenant that God gave us. Kasi blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord. Oo. Para siyang tree na nakaplant Oo. sa tabi ng ilog. Correct. So, Lord, ikaw yung river of life ko. Lord, ako yung puno. Lord, Kasi naghahanap yung Abrahamic covenant, naghahanap si Lord ng daluyan ng blessing niya. Paano naman siya tatalikod doon? Yung gustong-gusto niya, naghahanap lang siya ng daluyan ng blessing niya eh. Yes. At saka, isa sa, gusto ko ipagyabang yung ginagawa ng Lord sa amin, sa company. Alam nyo, Sir Bonnie, nung lalo kaming naging faithful tayo, naging faithful kami lalo sa tithes. Kasi yung more than 10% that we earn and we gain, we give it to the kingdom Yes. ni Lord. Yun ang mahalaga eh. Kasi, Oo. Lord, ito pa parang lambing na pang-blackmail mo kay Lord. Lord, ulalahanin mo marami akong pastors na binibless, Lord Kaya yung blessing, di ba, sa amin, Lord? So may role ka sa kingdom niya. Yes. Ibig sabihin. Kaya you see tayo mga yourself. businessman, sabi ko rin sa inyo, kaya tayo pinayayaman, pinalalago, pinauunlad, pina-ascension ni Lord para maging blessing tayo sa kingdom niya. Oo, kasi Hindi sa for our totoo own lang, wealth. naghahanap si Lord ng channel of blessings. Saan pa nga ba dadaloy kundi doon sa mga nananampalataya Kasi sa katwiran ko, sir, hindi mo naman madadala sa hukay yan. Hindi mo O sa madadala. crematorium yan. Oo. Oo. So, i-bless mo yung kingdom niya. Oo. Para yung next generation, makita yung glory ng Panginoon. Oo. Oo. Diba? I remember one time, during our event in Club Filipino, yung tinawag nyo doon na nag-vindicate sa amin. Huling-huli, siya yung huling-huli nagsalita. Pinatayo lahat ng mga businessman. Pinanghawakan ko yon na i-showcase ni Lord yung glory niya Oo. sa mga businessman ito. I forgot the name of that pastor eh. Oo, si Pastor Gabi. Yes, I remember that. he's in his 60s, something like that. Oo. Pinangawakan ko yun. Oo. Lord, ano yung glory mo, Lord? Oo. Modelo ang mga karo ko. Oo. Yung mga chapel ko, Lord, kakaiba. Pang world class, Lord. Yan ang glory mo, Panginoon, sa Because of that, yung service mo naging excellent. Because Yes. of that foundation. Because of that foundation. Kasi dapat maging evident yung glory ni Lord sa negosyo mo eh. Kaya nga. Oo. So, paano yun? By inviting the Holy Spirit at your door. So you're a reflection or your business is We are a reflection. Kasi kung of reflection God's ka ni Lord, goodness. number 1, hindi ka mandadaya. Oo. Number 2, tapat ka. Oo. Number 3, bine-bless mo rin yung mga empleyado mo. Oo. Nagiging blessing ka sa community. Oo. Nagiging blessing ka sa bansa mo. Oo. So, ayun. Alam mo, magandang lesson to, no? Kasi sa pagnenegosyo, marami din papasok sa negosyo na kailangan nila ng pera kasi.
At hindi matapos-tapos yung pangangailangan nila kasi nothing is enough. Alam mo, pag wala ka kay Lord, di ba? Nothing is enough eh. Well, Di again, ba? ano ka eh, wala kang satisfaction. Wala kang satisfaction. Kain ka ng kain pero gutom ka pa rin. Oo, kahit na laki na ng hawak mo, it's not enough pa rin eh, di ba? Ang tawag diyan greediness eh. And nararamdaman ng customers yun because you will not be able to serve the customers well kung ang interest mo lang is to get the money. Nararamdaman Yes. nila yun. Di Tama, ba? tama 'yun. Pero dapat kung ang interest mo i-please ang customer, Oo. i-please ang client, repeat order. Oo. Mira, ganda diyan ah. Oo. World class yung service ah. Mantakin mo yung binayaran ko, hinigitan doon sa sinerbisyo sa amin. Yeah. I guarantee you 100% babalik sa iyo ang client. And that's what you started in the funeral business, no? And that's what our funeral is you all make about. you made it God's way of blessing people. Kasi the turo ng- bereaved, the yeah. grieving, you. Turo ng daddy ko, Oo. lagi, pag may binayaran sa iyo ang kliyente, suklian mo ng higit pa sa binayaran nila. Galing ano ah. So ayun ano, you over deliver and you will see that the people will be Ayaw ng daddy kong talking tinitipid about. yung Oo. service. Oo. Kasi ang daddy ko daw, pag sinekwento niya, pag siya nagserbisyo, mayabang siya. Oo. Kailangan world class Oo. ang serbisyo. Wow, ang galing ano. And ikaw yung nakita ko na may funeral service, funeral parlor business na parang hindi ka negosyante. Pero dumadalo yung blessing sa'yo. No? Yes. Dahil ang prinsipyo mo is you are a channel of blessing. I am a channel of blessing. And your customers are blessed. No? And if that is the vision mission of the business, talagang dadalo yung blessing, di ba? Tama yung sinabi mo. Hindi naman natin madadala yung kayamanan, ano? Eh di pang-bless mo, Bless mo. ipang-advance mo ng kingdom Bless ni mo Lord sila para yung next generation, para yung next mga generation. anak natin, Oo. makinabang. Ganun, gagawin din yung Makinabang. ganun. At lalo nila makilala yung goodness ng God kasi Mhm. you have shown the evidence that God is good for Kaya nga your yung life kantang, and business. All my life you have been faithful. All my life Correct. that you have been so good. Talagang faithful ang Lord. Takin mo, Faithful, oh. dumaan ang crisis, Oo. tumaan lahat, ang pagsubok, ang mga Oo. kaso, mga Oo. may mga legal cases kaming kinaharap. Oo. Pero look what God did to you in the past. Oo. He will do today and He will do it to you tomorrow. Correct. Alam mo yung verse sa Bible in Psalm 37, sabi doon, in times of famine, you shall have plenty. Imagine, God will demonstrate His goodness, His provision doon sa time na sinasabi, may crisis, no? So people will be afraid, no? Pero kung naki-Lord ka, alam mo, in times of famine, God will demonstrate how good He is. Kasi nakatayo ka sa solid foundation eh. Kung may lesson ka na gustong i-share sa ating mga aspiring entrepreneurs, no? Alam ko marami ka na na-experience, no? Ano yun na gusto mong i-share sa kanila? Lesson that I have inherited and I've seen through my father na lang siguro, which is I am doing it now. Huwag kayong papasok ng isang business kung pera lang yung gusto nyo. Dapat yan, 101% passionate ka. Tinawag ka ng Panginoon para dyan. Kasi pagka passionate ka sa isang bagay, mag-excel ka eh. Pero kapag pera-pera lang yan, gusto ko yan, maganda kitaan yan, don't enter. Tama You ka. are doomed to fail. Tama ka. Pag dumami pera mo, mawala na yung hilig mo sa negosyo. Wala na. Na-achieve mo na yung... At ang pera, walang katapusan na ano yan eh. And The then, more you have, the more you a- want. above all, make God as the center of your Correct. business. Correct. Make Him the real proprietor of your business. Katiwala lang tayo ni Lord. Tsaka makakalimutan mo yung customer kung pera-pera lang. Ramdam na ramdam ng customer. Yun po. Yun po yung lesson. Sa buhay mo bilang negosyante mula sa umpisa hanggang ngayon, I'm sure meron kang mga pananaw na perspective na maraming matututo doon sa perspective ni ano yun na pananaw. Perspective ko is, kaya tayo nagpapayaman ulit. Para babalik na naman tayo kay Lord eh. Oo. Di ba? Perspective ko is, unahin mo si Lord, unahin ka niya. So walang masama sa pagpapayaman. Walang masama sa pagpapayaman because ang prinsipyo kasi ng mundo, siguro narinig nyo na to eh, get all you can all you get, sit on the can. Upuan mo. Pero ang prinsipyo ni Lord, give all you can. You give all you can. Because the more you give, the more you receive. The more you receive. It is more blessed to give than to receive. Kaya nakakalungkot yung mga taong hilig sa libre.
Oo. Ay, pila tayo dito sa Oo, mayaman no. naman, Oo. pipila pa sa DSWD. Oo. Mayaman naman gusto libre. Oo. Pero hindi mo alam, the more kang nakapila ron, the more kang humihingi, nananatili kang may sumpa kasi hindi mo magagawa magbigay. Alam mo, ano meron nga mayaman na, imbis na naging blessing, no? Mhm. Gusto pa rin, The more ka kasing parang mahirap pa rin siya. Kahit mayaman siya, kasi mahirap pag pa rin siya. yumayaman ka, lalo ka nagiging greedy. Meron naman mahirap, pero parang mayaman siya. Yes, Kasi kasi generous because you act in the word. You don't Oo. act in the world system. Oo. You act in the word and you act like it. Oo. Pinagpala ako, Lord. Anak mo ako, Lord. Oo. Ba't ako magsusuot ng ganito, My Lord? dad is the owner of the universe. Mhm. He's the Kahit creator. ukay-ukay lang yung suit ko, Lord, Kahit susuot ako. gula-gula ni Chan, Pero mayaman pa rin ako. kasi kung mayaman ako, hindi ako mangunguha ng tinidor sa restaurant, sa eroplano. Kung mayaman ako, hindi ako mangungupit. Yes. May pera ako, Lord eh. Correct. Dapat ganun. Kasi kahit na may sports car ka, kung yaman-yaman, hindi mo naman madadala eh. Mhm. It doesn't define you. The material wealth that we have doesn't define us. Mm-mm. It is who we are in the eyes of God. Yes, exactly. Oo. So, kung yung identity mo kay Lord, kilala mo, hindi ka may insecure sa takbo ng krisis. Oo. Kasi dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Oo. Hindi ka mapapaso. Tama. Dumaan ka man sa dagat o sa ilog, hindi ka malulunod. Lord, ikaw yung salbabida ko eh. Ikaw yung bunker ko, Lord eh. Yeah. Secured ako. Tamang-tama itong usapan natin, very spiritual because the business is spiritual. Spiritual. Right? It's a calling, okay? So, it's time for you to promote naman yung company mo, yung business mo. Can you tell our audience, so that Okay. they would Mahirap know man what i-promote you're doing? because this is something na inevitable pero iniiwasan ng tao. Ang amin pong negosyo, ang Dulce Memorial Chapel, established since 1976. We are located in the city of Manila, but we cater the entire NCR and nearby provinces such as Cavite, Batangas, Laguna, Bulacan. And we are also in partnership with different life plan companies and memorial parks. Pero ang main office namin is Abad Santos, Manila, Philippines. Ayun, thank you very much, Art. This is a very rich discussion. Ang dami kong natutunan. I am Yes. sure ang audience natin ang daming natutunan. And this is what we are in Kapayaman. No? We learn from one another. We want our community members to keep on thriving because that is God's will for us. Amen. Thank you very much in behalf Salamat of po. Kapayaman. God bless po. If you enjoyed today's conversation and gusto mong matuto pa kasama ang ibang entrepreneurs and professionals, I invite you to join our Kapayaman VIP community. It's a place where we learn together, grow together, and support each other's journey using practical business strategies and biblical principles. Visit Kapayaman and become part of our growing community.